question mark dun sa presidente natin kung user ba siya o hindi. May kapartner ba siya, katandem ba siya ng mga drug lord o hindi. Because nakakatakot isaalang-alang ang future ng bansa natin sa isang leader na may question mark sa drug use. Tila kumbinsido ang retiradong kapitan ng Armed Forces of the Philippines na totoo ang polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kabila ng kaliwat kanang pangbabato sa Pangulo ay wala pa rin itong inilalabas na pahayag hanggang ngayon at hindi rin anya itinatanggi ito ng Malacanang. Dagdag pa nga ni Kapitan Dado Enrique ay nakakatakot umano ang may pangulo ng bansa na questionable ang katauhan kung ito nga ba ay adik o protektor ng ipinagbabawal na gamot. Hanggat hindi anya nagsasalita ang Malacanang patungkol sa issue na ito ay hindi matatahimik ang taong bayan sa totoong pagkatao ng Pangulo at malalagay lamang sa alanganin ang ating bansa. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, by all means, hinahanapan nila na kung ano-anong paraan maipilit lang ang sakim na sakim sa pwesto at lalong kawawa at kinakawawa ang mga pobre at mangmang at gutom na taong bayan. Karamihan ng mga Pilipino ngayon ay nakikita ang malinaw na nangyayaring katiwalian sa ating gobyerno. Maraming salamat Kapten Dado sa pagtayo bilang tagapagsalita ng mga taong walang lakas ng loob na ipaalam at isigaw ang pagtutol at galit ng mga taong bayan sa ganitong sistema. Bakit hindi pa ilabas ang ebidensya? Ano pa ba ang hinihintay ng mga may hawak ng video? Tumatakbo ang araw, madami silang nababayarang tao, so why wait? yung mga comment, no? Wala na, natakot na, hindi naman ang pwedeng takutin. Ano lang, syempre hindi naman vlogging lang ang buhay, no? Tsaka mahirap talaga yung sagutin yung isa-isa, yung sa mga text, no? Yung iba nga hindi ko nasasagot, ha? Yung mga hindi pa nasasagot, hayaan nyo lang, sasagutin ko kayo. Kunyari, after a week hindi ko pa kayo nasasagot, ibig sabihin natabunan na ng usain o kaya hindi pumasok yung message. Minsan kasi, as I have observed, may pumasok na address lang. O kaya yung edad lang, yung ganun ba. So, message ko naman ulit na kulang yung pumasok na message. Siguro may nakasabay, yung ganun, na boot out yung message nyo. So, siguro after a week, pag hindi ko nasagot kayo, mga 1 week, no, ganun. Pag hindi ko kayo nasagot, message kayo ulit. Name, full name, kahit middle initial lang, full name, middle initial, no? Parang ano yan, tapos, edad, age, tapos nun, occupation, retired, o kaya senior citizen, o whatever, no? Kung ano yung profession nyo dati, kung walang trabaho, lagi nyo, walang trabaho, housewife, ganun ba? Kaya malaki edad para may nagpadala, 16 years old. Hindi pwede yung 16 years old. Sorry mga sir, 16 years old, hindi pwede. Hindi pa butante yun eh. Tapos noon, at least aware. Maraming salamat ha. At least involved kayo. No? Occupation and then general location. Hindi na kinakailangan yung exact address nyo. Mahirap na. Baka mamaya may makakuha nung papel na yung master list eh, makita yung address niyo pangit. General location is okay. Because nandun na may cellphone. Nandun yung contact number. Bakit malaki yung contact number? So that it is verifiable, no? Baka sabihin later on, wala yan, di naman pumirma yan. O, tawagan ko. O yan, no? Katibayan. Siya yun. Ay, ko ba to? Si Nanet Muyargas. O, Nanet Muyargas. O, ako nga po. Balita ko, bumoto ka raw sa, sa manifesto. Di ko confirm. Okay, so yun. Maraming salamat sa inyong walang sawang panood. Nakita ko na nagko-comment yung iba after watching yung mga previous na nauna na mga vlogs, no. This channel is supposed to be a story of my life and then may interaction portion. Yung interaction portion ngayon yung brought me out na nagsasalita na ngayon speaker na ng taong bayan. Speaker ng taong bayan. Tapos meron pa dyan na sasabi, tumakbo ko ng eleksyon. Ayoko. Sama ng nyo galit kayo sa akin. Papatakbuhin nyo ako. Laki-laki ng problema ng Pilipinas, no? Si Macanas na lang, patakbuhin nyo.
Okay, si Metran. Okay, so ako mag-iingay lang hanggang pwede mag-ingay. Pero we have good leaders. Ang problem yung sistema natin, kasi yung sistema natin, yung it discourages people who are very competent and qualified to be in government position. Right there at the helm. From president, vice president, senator, congressman, mayor, governor, na they're so much qualified compared to all these people that we are voting. Pero the system is not friendly. Kasi may money ka, may pera ka, may pangalan ka. Ano naman iaano ng isang Tamokyo? Apelido mo Tamokyo. Sinong boboto ng Tamokyo? Wala. So, ganun ba? Na kaya the system is not dapat dyan yung COMELEC tanggap ng application, tapos ang COMELEC na lang ang gagastos, hindi na yung mga kandidato. Parang common budget, may budget ang COMELEC for every election, and then siya yung mag-advertise, siya yung mag-interview, yung ganun ba? So dami, pero ang dami, Pero the more na candidates, the better for the Philippines. So mas maraming choices. Yung limit natin yung mga nakaupo sa pwesto dahil sa sikat na pamilyang politiko, sikat na artista, sikat na kriminal. Sikat na, hindi naman kriminal, yung coup-platter, yung ganun ba, destabilizer, di ba? Yung somebody who made a name for himself. Nakita ng Pilipino, yan na, boboto na. Kaya nga and then yung Filipino voter still has a long way to go para mag-mature, Pero we are getting there, nagmamature na. Okay, so bayaan nyo yung mga may gusto, yun ang tumakbo. Yun yung hikayatin ninyo, wag nyo ako hikayatin. Okay, so maraming salamat doon sa pagpanood ninyo. Thank you. Basta yung Pinoy Survivor video 1 hanggang etc. Hanggang lang yata yun, 300 ba? 200 something. 1 to 110 talaga yung military life. Nagsimula sa kadete yon, tapos you will kind of know me better, lalo na yung mga troll at saka yung mga bayaran na mga vlogger. Mas maganda research muna. Salita merong isang I have to answer dun sa isa sa mga vlogger, na nag-harp on kasi sila na ako dinis-own ng klase, PMA Class 83. Okay, may mga points ako. Sabi sa inyo, sabi sa inyo this will be taken out of context and now I have to explain, I have to explain myself, my side, hindi yung side ninyo. Okay, so you can go out there sa kung kaninong media and explain yourselves. Okay, ito yung backstory na dapat may clear lang. Backstory. Sometime December 21, may kinausap ako ng classmate. Bok, kamusta yung klase? Ayan, yung Viber group, nagkakakwentuhan. May mga pro at may mga hindi ayon dun sa mga sinasabi mo. Ayan. Doon pa lang, sa statement na yon, may mga pro at merong mga hindi sang-ayon. So, ang request, ang parang consensus, lalo na yung mga class officer, may class officer kami lagi, is magkaroon ka ng disclaimer. Ako, magsabi ng disclaimer. My views are not necessarily the views of PMA Class 1983 or any of its individual members. Yun dapat, disclaimer. Matulin ako mag-isip. Yun ang nature ko. Sorry pero yun ang akin Matulin ako mag-isip. Tumalong kagad yung utak ko. Biglang, tas balik ulit ako. Pero Bok, if I make a disclaimer, it will be bad, it will be bad for the class. Yun yung sagot ko.
it will be bad for the class. Magdi-disclaimer ako. Sasabihin ko, yung views ko does not necessarily mean yun yung views ng buong klase at saka ng individual members. Question mark. Tinanong ba yung views ng klase? Hindi. Ako yung nagsasalita. Ako yung opinion ko yung sinasabi ko. Bakit ko kayo idadawit? Bakit ko kayo idadawit? Hindi ako yung naghahanap ng damayan nyo ko, samahan nyo. Hindi ako ganun. And sa akin, when I speak out, I speak from my heart kung ano yung pananaw ko, kung ano yung laman ng utak ko, ano yung konsensya ko, at kung alin sa tingin ko yung tama. Yun yung sa akin. Kaya, Mista, pagka sinabi ko kasing disclaimer, naintindihan ko where you are taking off from. Gusto natin, wag madama yung mga mista natin ngayon na nagtatrabaho pa sa gobyerno. Nagsasalita ako, nandoon pa sila, baka malasin. Pero, teka. Bakit natin pangungunahan? Bakit ninyo pangungunahan yung mga mista doon? May pananaw din sila. May sarili din silang pananaw. Bakit magsasalita yung klase para sagipin yung pananaw na isang tao, tapos wala kayong pakialam sa pananaw ko? Parang bias naman yon. Samantalang ako, ang iniisip ko, pag sinabi kong disclaimer ng PMA Class of 1983, ang sinasabi ko, tungkol sa droga ng presidente, question mark, totoo ba yun o hindi? Because we cannot go on with the country and our leader has a hanging question na hindi pa sinasagot hanggang ngayon. Hindi pa sinasagot kung siya ay talagang nagte-take o hindi. A simple, hindi totoo yan. O magpapadrug test ako, is a good answer and acceptable to the Filipino people. Pero wala hanggang ngayon Kaya nga iniisip, parang totoo yung parang totoo yung claim. Totoo yung chismis, yung marites, totoo, whatever it is. Pero it has come to the point now, today, ano ba ang petsa ngayon? January 13. 13 ba? 15. It has come to a point na whether totoo yung video or hindi, nakakatakot kung we will proceed until 2028 na there is a question mark dun sa presidente natin kung user ba siya o hindi. May kapartner ba siya, katandem ba siya ng mga drug lord o hindi. Because nakakatakot isaalang-alang ang future ng bansa natin sa isang leader na may question mark sa drug use. So number 10, hindi, tama yung resolution number 10. Tanga yan si Enrique, gago yan, tanga, bobo. Pati yan si Sas, tanga yan, bobo. Yung mga nagsasabi tungkol sa resolution number 10, tumahimik kayo. Hindi kayo marunong. Ito, tama yan. Kita niyo yung COA, sinasabi, tama yan. Ang tinatanong ng taong bayan, ba't ka magli-liquidate ng certification mo, walang resibo? Ang gusto ng taong bayan, pera naman ng taong bayan yan But hindi ba pwedeng mag-liquidate with receipt? Yun lang yun. Pero bakit salag-salag kayong ganyan? Ibig sabihin, may nakikinabang. And once na merong ganon na open-ended, pwede kang may nag-clear, may nag-liquidate na may resibo. Merong nag-clear, may nag-liquidate, walang resibo. So, open yung sistema na sinusunod ngayon, open for corruption. Ano ba yung 2 milyon? Ang dali nun, 5 milyon. Ang daling kumita dyan. Di ba? So, issue yun. Resolution number 10. Ngayon na dinagdagan pa ng Chacha. Buburos ko yan yung changes ng Chacha. So, gagawing isa na lang ang botohan. Technicality sa Constitution, nakasa doon 3/4 of the members of Congress. So, gusto nila isahin, hindi yung separate yung Congress, separate yung lower house from the Senate. So, kung ito 24, magbotohan kayo 3/4. Kung ito Congress 316, magbotohan kayo 3/4. So, magkakaroon ng may check and balance. Kahit ito lumusot dito sa Congress, bumoto sila ng 3/4, pagdating dito, pwedeng harangin ng Senado. Kahit 24 lang yan, 3/4 lang sabi, hindi tama yan. Yun yung check and balance. Bakit? Mahalaga yon.
Kasi yung konstitusyon natin, yung senador natin, binoto ng minimum, let's say, 12 million, 15 million na katao. 15 million voters, yung pinakakulelat, yung 12. Every 3 years, we vote 12 senators. Pinakakulelat, 15, 17 million votes. Pinakamataas, last ano yata is 24, 27 million, Robin Padilla. So, yung boto niyan, milyones, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Umabot pa ng 12 hanggang 15, 15 million votes. Sa dami nga ng botante, 17 na nga eh. 17 to 27 million votes. Samantalang ang Kongreso, 200,000. Walang kalaban. Kasi ang isang distrito, ilan ba yung katao? 200,000 voters, 250,000 voters, thereabouts. Tapos nung kumikalaban kayo, mahati yon. 60,000, 70,000, congressman ka na. Kasi nahati yung boto. Pagka party list, hindi namin kilala yung kandidato, pero party list ang kilala, yun yung sinuportahan, kung sino padala ng party list. Kung 3 slot na nakuha niya, 3 yon. Hindi mo alam kung sino. So, you see, ngayon, pagsasamahin mo yung boto noon, 316 versus 24, mali, kasi ma-overwhelm yung 24 na national yung representation. Itong Congress, district ang representation. Something's wrong dun sa argument na yon na pagsamahin mo yung boto. Kung titignan mo yung spirito ng Constitution, hindi ako lawyer, pero para sa akin, isang layman, isang citizen of the Republic, kung isipin ko, yung kapakanan ng bansa natin, ay dapat iwala yung boto niyan. Kasi ito, ang concern niya is yung distrito niya. Pwede niya ipaglaban yung distrito niya. Kung Davao. Kung Masbate. Paglaban mo. Kasi yung 200,000 to 250,000 na constituents mo, gawin na natin 300,000, marami, hindi pa nahati. So, ipaglalaban mo yung interest na yon, mga tao, not necessarily representing yung buong Pilipinas. Uy, parang disclaimer din. Yung opinion ng mga tao dito sa distrito nato does not necessarily mean yung opinion ng national. Swerte na lang kung pare-pares kayo sa national. Now, yung Senate, ang concern ng senador is national. Ang iniisip niyan, hindi lang isang distrito, hindi lang 2 distrito, national. So, kung ang impact ng papalitan ng batas, will it favor the whole country in terms of economics, o agriculture, o in terms of investments, etc., yun ang pananaw ng senator. Kahit kulang sa ulo, alam niya yung trabaho niya. Each senator knows that, na ang representante mo ay national, yung kapasidad mo. Such that pwede ka magsakripisyo na, kunyari, miminahin ng isang lugar. Miminahin, kunyari, yung Bataan. Kawawa naman yung Bataan, kaya nga yung congressman from Bataan, example lang to, nagrereklamo. Kaya congressman from Cordillera, yung kanyang sinasakupan, ayaw nilang galawin para maging watershed. Kinakailangan magkaroon ng watershed. Kasi yung on a national, o mas nakakarami, power grid, no? Gawa ng mega ek na mga power Kaya may ganon, may tao 24 lang yan na tumitingin sa kapakanan ng buong Pilipinas. Kaya nga sa Senado, yun nga yung mga stepping stone para sa presidente ng Pilipinas, kasi national yung pananaw. Yung congressman, ang pananaw, dito lang sa pero sa kanyang distrito, pero ang training ground yan para for higher responsibility. Kaya mali yung argumento, kagad pagsamahin mo yung boto ng 2 to make up the 3/4 vote. Because easily yung 24 na senador who are representing the national interest of the Filipino people, all 118 na ngayon, 118 million Filipinos, can be easily swallowed up by 316 congressmen in a vote who are only representing their district. So,
Yun yung mga issues sa akin. Now, balik tayo. Kaya, Mista, kung ako gagawa ako ng disclaimer, hindi tama. Kasi pagka tinanong, o pagka pinuna, magdi-disclaimer yung klase na intention ay protektahan yung ating mga classmates sa gobyerno pa ngayon. Ang pinaka is Secretary Anyo, National Security Council. He can always make a statement. Siya yung mag-disclaimer, hindi ako. Kasi hindi ko alam yun naman ang utak niya. Ayaw kong pangunahan yung utak niya. Kasi pag ako nagsalita, disclaimer ako, yung si Secretary Anyo, hindi yun yung necessarily yung statement ko. Let him be the one to make statement. Opinion niya yun. And he already said, opinion ko yun. Ngayon, kung magpapangunahan nyo ng klase, mapapasama pa yung klase. Why? Kasi yung statement ko nga, yung mga sinasabi ko, para sa bayan. Gagawa ka ng disclaimer, parang sasabihin mo, yung klase hindi para sa bayan. Yun yung kinagagalit ko sa Mista ko. Yung sinasabi ko, Bok, tumahimik na lang kayo. Tumahimik muna kayo. Kung gusto nyo, kayo ang gumawa ng disclaimer. So, yun, dumaan yung araw, nagkaroon ng disclaimer. Kaya sabi ko, nahiya pa nga yung iba, nagko-communicate, sinasabi pa, baguhin ko raw, gawa daw ng disclaimer. Ilang beses ko explain na pagka ako nagkaroon ng disclaimer sa klase, parang sinasabi ko, yung pananaw ninyo, parang sinabi ko, hindi nyo pananaw, yung pananaw ko. Ang tao nga naniniwala doon sa sinasabi ko kasi pare-pares kami na nararamdaman ng tao. Tapos sasabihin ko, hindi yan, walang pakialam yung mga yan. Parang sinabi ko, walang pakialam yung klase natin sa tao. Yun yung ano. Kaya, bahala kayo mag-disclaim. So, nagkaroon ng disclaimer. Ngayon, itong problema, itong mga bugalgal na mga media at ng mga vlogger, pinick up kasi content. Uy, kikita ko. Gagawin kong content. Bayad din naman siya, double lang kita. So, gagawa sila, ganyan-ganyan. Not knowing kung ano yung dinaanan namin na proseso. Kaya ako, nagbitaw pa ako ng salita na okay lang sa akin if the whole class will disown me. Because wala na ako doon, pare. Tapos na ako sa class na natin. Kumbaga sa ito is a fight between good and evil. If you do not know between good and evil, edi good luck. Good luck, matatapos na yung mundo. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung tama at mali. This is a fight between what is right and what is wrong. This is a fight between truth and lies, deception. What's happening now? Deception. Dun sa Chacha, deception. Dun sa magandang Pilipinas, deception. Dun sa mga improvement na nangyayari, deception. Credit grabbing from the past administration. Ano pa? Ano nangyayari doon sa pera ng taong bayan? Deception, corruption, computation, kupit, tambalulong. Kaya nga somebody has to say it. The people cannot say it and that's why I am saying it. Yun. Now, kung hindi necessarily views yan ng klase, pangit tingnan. Now, one step further, para matapos na to, PMA year. Yung views ko, not necessarily views ng PMA as a whole. No? Pwedeng lumabas yung PMA, sabihin nyo, you are disowning me. I couldn't care less. Ano ngayon? Even if you disown me, what are you trying to preserve? That's why I came out in one of the vlogs with the two basic questions para maintindihan ng buong gray line. Meron na mga PMAyer na naninira sa akin. Meron na. Imagine how corrupt this government is. Na you can corrupt people. Okay lang kung opinion ninyo. Pero yung to the point na bibirahin yung pamilya ko, bibirahin yung pagkatao ko, na kung ano-ano pa just to gain support, no? Ang ano dito issue ng pinag-uusapan natin. Kahit sirain nyo ko ng sirain,
Kahit kung ano pa sabihin nyo, kahit sabihin nyo ex-convict ako, kahit sabihin nyo na ang dami kong pinatay. Totoo naman. Totoo naman. Ang dami kong pinatay, ang dami kong kinatay. Kumbaga sa ano, kahit siraan nyo ako na siraan, that will not change the truth. The truth. Yung realidad na this government is being questioned. This government is being demanded by the people of the Philippines, hindi lang ako, people of the Philippines, to give good governance. That's what the people are expecting. Niluklok kayo dyan, 31 million, wala kaming problema kay Inday Sara. Performing, number 1 sa survey. Kaya ang sinisita ng tao, yung hindi nagpe-perform. Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM doon sa chacha na yan? Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM tungkol doon sa drug use? Hanggang ngayon walang salita tungkol doon sa pera-pera. Yung, sana man nasabi mo, mag-explain kayo. I am encouraging Senate and I am encouraging Congress to explain. Ano nangyari doon sa sobrang pera? Sinoli ba yan? Ikaw yung chief executive ng bansa. Walang salita tungkol dun sa mga issue ba? Ang daming ano. So, yun yung ano. Now, PMA can disown me.